dahil bibigyan po namin kayo ng mga istorya na lokal po, no, sa mga lalawigan, sa ating mga probinsya, mga kabisera, sa kasuluk-sulukan ng bansa. At syempre, maging mga inspiring stories po. Kaya sabay-sabay po tayong ma-inspire sa kwento ni Lola Josephine Villatema. Ayan, good morning po, Mami Josephine, si Xander po ito at si Angel. Good morning po! Good morning din po. Opo, si Ma'am, imaginin mo, naka-zoom. Oo nga, ang ganda naman. Good Opo, morning po. Ilang taon na po kayo? Ano na po ako, 67. 67 years old na po si Ma'am Josephine. Opo, taga saan po kayo, Ma'am Josephine? Dito po sa Bulacan, San Jose del Monte. Taga San Jose. Opo, kasi po nagva-viral po kayo sa social media dahil nag-post po kayo ng inyong graduation picture. Pero kailan ho ba kayo nagtapos po ng Bachelor of Elementary Education? Ay, ngayon pa lang po, sa June 12 na to, magtatapos na po ako ng taon. Wow! Sa June 12. Congratulations po! Opo. Ma'am, pwede ho bang magtanong po ng inyong, kumbaga po yung sitwasyon po ninyo sa inyong pamilya, kung bakit po hindi po kayo nakapagkolehiyo nung kayo po ay 20 years old at bakit ngayon lamang po? Kasi po nung kabataan ko po, hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Hanggang lang po ako, first year high school. Mm-hmm. Kaya, nag-asawa po kasi ako ng maaga. Kaya pinangako ko. Sige po. Opo, pero bakit po nagdesisyon pa rin po kayo na ipagpatuloy o magtapos sa inyong pag-aaral kahit na kayo po may sariling pamilya na? Kasi po pangarap po namin to ng aking ama na makapagtapos talaga ako ng kolehiyo. Ang sabi ko man sa ama ko, pagdating ng panahon, kahit na po ako, nangako po ako sa kanya na kahit na po ako matanda na, basta magkaroon po ako ng isang pagkakataon, ipagpatuloy ko po ang pag-aaral. Opo. At saan po kayo nagtapos ng Bachelor of Elementary Education? Anong school po, ma'am? At bakit po yan po yung inyong napiling kurso? Kasi po yan ang pangarap ko po yung maging guro. Sa po ako nag-aaral? Sa Kolehiyo de San Gabriel Arcangel po, San Jose del Monte, Bulacan. Opo, Mami Josephine, so paano po yan? Dahil magtatapos na kayo, itutuparin niyo po ba inyong pangarap na magturo sa mga kabataan po? Pag nagkaroon po ng pagkakataon na magturo ako, talaga pong gagawin ko po yun. Kasi yun po pangarap namin ng ama ko ang makapagtapos ako ng education. Kasi yan lang po ang kaya niya ibigay sa akin na kayamanan, ang mag-aral. Kasi po knowledge is power. Tama, opo. Ma'am Josephine, sino ho ang tumulong sa inyo para po kayo po ay matustusan sa inyong pag-aaral? Nagkaroon po ako ng scholar po sa school na yan. Binigyan po ako scholar ng may-ari ng school. Oh, opo. So, mula po umpisa hanggang pagtatapusin nyo, ay libre po ang inyong pag-aaral, tama po ba? Opo. Wala po first year college hanggang po. Opo. First year. Hanggang ngayon sa June 12 na to ang graduation ko po. Sa PICC. Wow! Sa PICC, buti pa kayo. Kami sa Folk Arts Theater lang, tinipid pa. Hindi, joke lang, baka magalit naman yung school ko. Hindi, Ma'am Josephine, kanina pinag-uusapan namin, sa inyo pong edad, wala naman hong offense na nais kami iparating. Pero paano po yung mga group project po? Paano nyo meron ba kayong parang naramdaman na, ay, wag nating isama sa group si Mami Josephine at na yan, para matanda na yan, hindi na yan. Mabagal yung PE po ninyo, yung PE, mga ganun ganyan. po. Kinaya ko po kasi po bababait naman mga classmate ko. May minsan po wala naman po bumuli sa akin. Opo naman, pag binuli mo naman ng matanda, hampasin nyo lang ng yantok. Pero, Mami Josephine, ano po yung mga naging hamon, mga naging struggles mo habang ikaw ay nag-aaral? Yung hamon po sa akin na huwag ko talaga, hindi po ako nagpapahuli kung pagdating naman sa mga exam, sa pag-aaral, lagi naman po ako. Nagre-review po ako lagi kahit napuyat po ako magdamag
Oh, opo. Susunog ng kilay? Opo. Opo. Hindi ma'am, papaano yun halimbawa? Kayo po ay meron pa bang mga inaalagaan po ng mga anak o apo? At papaano nyo po ipinagsabay yung inyong pag-aaral? Hindi na po, wala na po ako inaalagaan kasi malaki na po yung mga alaga kong apo na ako mismo nagpalaki. Opo. Kaya okay po ako ngayon. Oo. Gaano Kahit saan po? ako magpunta. Oh, nakakatuwa naman. Gaano po kalayo, Mami Josephine, yung bahay po ninyo doon sa inyong eskwelahan? Ay, super layo po eh. Magmula dito sa bahay ko po sa Bulacan. Sa Quarry po kasi ako nakatira. Kaya ang layo po ng ano namin, ng bahay namin. Pag galing ng bahay, pagbaba ko po, lalakarin ko po yun ng mga 30 minutes. Ang layo. Tapos mag-aabang po ako ng jeep. Papunta naman po sa kanto. At sasakay naman ako papunta sa school namin. Oh, bakit ho? Bakit ganun kalayo ma'am yung inyo pong pinasukang paaralan? Eh kasi doon po ako scholar eh. Opo, pero kinaya nyo ma'am sa loob ng 4 na taon. Opo. Opo, pero Mami, minsan Ang ba? taas pa nga po eh. Oo. Pataas. Building po kasi yan, nasa 5th floor po ang ano ko, room. Walang Inaakit ko po yung magdaan. Wala akong elevator, parang PUP. Wala po eh. Sinaga talaga ni Mami Josephine, ano? Imaginein mo, sa bahay nila, maglalakad, Lalakad ka. mag-aabang ng jeep, sa Oo. kanto, tapos babiyahe pa ulit. Pero, Mami, minsan ba naisip mo na sumuko na lang? Kasi ang daming struggles eh. Kumbaga, ang hirap bago mo makamit ang iyong inaasam-asam na tagumpay. Hindi po talaga ako sumuko kasi inspiration ko po yung aking ama at Opo. aking ina. Kasi pangarap po namin talaga to. Kaso, napaaga po kasi yung pag-asawa ko kaya hindi po ako nakapagtapos. Opo. Kanina niyo po pa po binabanggit yung yan po ang gusto ng iyong ama. Eh bakit po ba gustong-gusto ng tatay niyo na makapagtapos po kayo ng edukasyon? Kasi po, yun lang po ang ano, yung kaya niya ibigay sa akin na wala, mahirap lang po kasi kami. Yun lang daw po ang kayamanan niya na maibigay niya sa akin. Kasi pagtapos daw ako ng pag-aaral, kahit saan daw po ako makarating, akin lang daw po ang aking pinag-aralan. Wala po sino man makakakuha niyan. Parang kumbaga Yun po, ito po yung kayamanan po na pwede niya pong iwanan sa inyo, no? Opo. Opo. At saka yung mga anak ko po kasi, mga tapos din po sila. Eh gusto ko rin po makasama yung aking picture na tapos din po ako ng pag-aaral. Oh, yung Ganda graduation naman. picture po ninyo, no? Opo. Ma'am, kung maaari lang po itanong, nasan po ang inyong asawa? Ay patay na po, biyuda na po ako eh. Opo. Pero papaano ho yung pagbuhay po sa inyong mga anak noong mga panahon na kayo po ay bata-bata? Ano ho naging trabaho po ninyo? Bayan sale po ako. Titinda po ako mga frozen. Titinda din po ako mga gulay. Nilalako ko po para Opo. mabuhay po ng aking mga anak. Inspiring ng kwento. Kanina, Mami, pinapakita yung video po ninyo. Mahilig pala kayo Oo, magsayaw. parang meron kayong mga sports Oo, po, may no? parang nagsusumba pa ata si Mami Josephine. Opo, nagsusumba po ako. Tuwing Sabado po, may sumba po kami. Activities po namin yan dito sa San Jose del Monte. Kaya pala malakas pa. Po kami nagsusumba. Kaya pala malakas pa si Mami Josephine. Mahilig mag-zumba. Opo, at yung mga nakikinig po sa atin, hindi ho lahat ay umaabot po sa ganyang edad na malakas pa po. Tama. Ano ho yung mga tips na pwede nyo pong ibigay? Yung lifestyle po ba? Paano ho ba mamuhay ng maayos po yung kalusugan? Yung lifestyle ko po kasi mahilig po ako kumain ng gulay. Nag-exercise. Tsaka nag-exercise po ako. Kahit nasa bahay lang po ako, nag-exercise po ako. Kasi mahirap po yung wala kang ginagawa, nakaupo ka lang. Ayan, sakit po sa balakang. Kailangan may ginagawa ka sa araw-araw. Opo. Mami, nabanggit mo, ilang taong ka na? 68? 68? 67 po. 67, opo. Opo, ako po kasi ay 38 na. Pero makakalimutin po ako. Paano po kayo? Halimbawa, merong pong pagsusulit, di ba? Oo, may exam. Hindi niyo po ba yung nakakaligtaan? Hindi po, nakapokus po ako palagi. Kasi Nagre-review. kailangan ko yun. Ipapasa ko yung exam eh. Hindi rin naman po ako magpapahuli sa mga classmates ko. Mga teenager din po mga classmates ko eh. Mga edad 20, Opo. hanggang 30, ganyan. Ako lang po pinakamatanda sa lahat. Ako po yung pinaka-nanay nila.
Opo. Wala naman hong nagparamdam sa inyo na parang kayo'y napupusuan. Kumbaga parang Ay, high... wala naman po. Opo, baka kasi hampasin nyo lang ho ng baston pagka ho may ganun eh. Pero ano ho, sa palagay po ninyo, papaano po yung pinakamalaking ambag po ninyo sa inyo pong eskwelahan o kaya po sa inyong classroom, na sa palagay nyo po ay magiging proud po kayo na ito yung naitulong ko sa aming klase? Yung ano po, Yung mga mas- mga expression po, kailangan pag nagre-rinig ko sa kanila, ayoko nung may naririnig ako na hindi magandang salita. Oo. Lumababait naman po sila, maambag ko sa kanila. Naging inspiration po ako sa kanila. Nakita nila kahit ganitong edad ko, nakita nila talagang ano ako na mag-aral. Active po ako mag-aral. Hindi po ako ma-absent araw-araw. Pumapasok po ako sa kolehiyo. Galing, hindi uma-absent, Opo. diba? Hindi, tsaka ma'am, maganda ho talaga na meron pong nagdidisiplina rin po eh. Kasi Correct. baka, kagaya po nung nasabi nyo, pagka nakakarinig kayo na baka may mga nagmumura o kaya po nag-aaway, kayo po yung parang nagiging tagapamagitan. Opo. Ano po yung Ako po naging... naging pamagitan sa kanila. Ayun. Ano yung naging paborito mong subject? Opo ma'am? pala, ma'am. Apo, hindi. Pero sa totoo lang po, ayaw ko yung math eh. Pareho tayo. Same. Kami rin ho. Kami rin po. Huwag po kayong mag-alala. Ayaw ko po na subject yung math eh. Wala gusto mo. Ang pinakagusto ko po ay Sir baby. yung social studies. Social. Ano ba yun? Parang history po yun, no? Opo, mga history. Oo. O ibig sabihin, ano yung memorya ni Mami? Kasi history eh. May mga petsa-petsa yan, di ba? Tsaka kung sino, di ba? Oo. Yun na yung mga leader. Oo. Ano po yung sekreto? Bulong mo nga sa akin kung paano maging yung memorya Matalas mo, pa ang matalas. pag-iisip. Kasi ako, Mami, parang, ano nga ulit yun? Lagi akong gano'n. Ano nga ulit yung sasabihin ko? Ano nga yung gagawin ko? Ano yung sekreto mo? Ako po lagi ako nakapokus talaga sa mga ginagawa ko. At mahilig po kasi ako mag-sing along. Mag-ano po? Kaya, Mag-videoke. mag-video. Oh. Kaya pala hindi matatas ang memorya ko. Hindi ako pala video. Hindi kasi yung music daw parang yung music daw para siyang unconsciously pinapatalas yung isip mo. Oh. Parang dahil nga dun sa mga music, ganyan. Kaya dapat bigyan ng sample. Ano po bang paboritong kanta ni Mami Josephine? Ano po? Just another woman in love. Sige nga, kahit konti Sige nga lang. po. Kahit konti lang. Just another woman in love because I love school. A fire about control. Just another fall. You touch me and away. There's a feathers and the wind. And I come to say you. Nakalimutan. Ang galing ni Mami Josephine! Opo. Nakaka-proud, nakakatuwa, di ba? Siguro, Mami Josephine, mensahe mo na lamang sa ating mga tagapakinig na maging inspirasyon po kayo, especially po sa mga nakatatanda na akala nila na pag-iwanan na sila ng panahon. Ang masasabi ko lang po sa kanila, wala po sa edad ang pag-aaral. Kahit na may edad ka na kung gusto mo talaga mag-aral, gawin mo. Kasi naging inspiration din naman ako sa mga kabataan na hindi mahilig mag-aral at of school. Nakikita nila ako, dumadaan ako, pumapasok ako araw-araw. Kung nakaka-inspiration ako sa kanila, yung iba bumabalik naman sa pag-aaral. Kaya yan ang masasabi ko, hanggat maaga, hindi pa huli ang pag-aaral. Tapusin nila kasi knowledge is power. Maraming salamat po, Ma'am Josephine Villatema, at sa inyo pong pamilya sa pagpayag po na kayo po yung aming makapanayam. Thank you, Ma'am, ha. God bless po. Maraming din salamat po sa inyong dalawa. And congratulations Thank you po. Congratulations! Ayan, gagraduate po siya sa June 12, no? Si Ma'am Josephine Villatema ng Bachelor of Elementary Education dyan po sa Bulacan. Ganda pala ng boses niya, no? Just another woman in love.